Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Meron pa tayong ubod sipon, usong-uso po. Anyway, basahin ko po ang ilang mga talata mahango sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Pamagatan po natin itong The Principle of Being Mary and Martha. The Principle of Being Mary and Martha. Tignan niyo po yung pangyayari dito sa 4 na talata. Bibilisan ko lang po. Sabi ng Luke 10:38 hanggang 42, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Martha ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ng kanyang salita. Ngunit si Martha ay naliligalig sa maraming paglilingkod at siya lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa, iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Sabi ng verse 41, Tatapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Tatapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Ito mapapansin po ninyo na pinapasok ni Martha ang Panginoon sa kanilang tahanan along the way at malamang nagtuturo ang Panginoon sa loob ng bahay, possible na may mga kasama pa sila. Si Martha po ay abala. Siguro dahil excited siya dahil meron na siyang alam patungkol sa Panginoon at marami siyang gustong ihanda o makakain. Pero dito sa mga binasa nating talata, makikita niyo yung mga prinsipyo. Ano po? The principle of being Mary and Martha. Makikita nyo rito, una, yung value, yung tinatawag na value what is more important. Kasi nandun si Maria, na kapatid ni Martha, si Martha ay abala sa pagkain o paghahanda ng anumang bagay, si Maria ay mas pinahalagahan yung pakikinig sa pagtuturo ng Panginoon. So, yung tinatawag na value what is more important. Sa Panginoon, kung titignan nyo yung conclusion niyan, mas mahalaga sa harap ng Panginoon yung makinig ka muna ng salita ng Diyos kaysa kung ano-ano ang atupagin mo. O kaya, tsaka mo na lang atupagin yun pagkatapos mong makinig ng salita ng Diyos. Sa totoo lang, pareho namang importante yung ginagawa nila. Importante din naman na paghandaan mo ang Panginoon. Importante din naman na lahat ay nakaayos at walang palpak. Pero sa pagkakataong ito, sa paningin ng Panginoon, maaring nagtuturo na siya, si Martha ay wala pa rin, nandun pa rin sa kusina. Para sa Panginoon, mas mahalaga yung nakikinig ka na ng salita ng Diyos bago dun sa ibang gawain. So, value what is more important. Number 2, na makikita nyo rito, yung tinatawag na listening the Word of God without distraction. Listening the Word of God or worship without distraction. Hindi po pumayag ang Panginoon doon sa request ni Martha. Kasi actually sinumbatan pa nga ni Martha ang Panginoon dyan. Ang sabi, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod, na mag-isa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Alam niyo mga kapatid, hindi sinabihan ng Panginoon si Maria na, Maria, punta ka muna doon, tulungan mo siya. Hindi. Sa halip, ang pinapaliwanag ng Panginoong Hesus, mas mahalaga yung kalalagayan ni Maria ngayon na makinig muna at matuto. So dito makikita nyo yung ayaw, pa-distract ni Maria. Importante sa kanya yung mapapakinggan niya at matututunan. Alam nyo, ang hirap din kahit sa kalagayan natin mga pastor o mga nagtuturo. Naranasan nyo na ba yung nagtuturo kayo? Tapos may nagdadaldala, tapos biglang may tatayo, tapos biglang tatawagin ka doon. Napakahirap.
Si Maria, ayaw niyang mawala yung focus doon. Ito muna yung oras ng pakikinig upang matuto. Kaya hindi muna siya tutulong kay Martha. Hindi niya sinabi na ayaw niyang tumulong, pero alam niya kung ano yung mas importante. Si Martha naman, hindi niya nakita yung kahalagahan nung mismong moment, oras ng Panginoon, na makapakinig naman siya at magbigay ng full attention. So, worship without distraction. And number 3, balance is the key factor. Dapat babalansihin mo eh. May time ng paglilingkod, may time naman na tayo'y nakikinig. May time na pinalalakas din natin ang ating spiritual, may time na nagpapadisciple tayo, may time na nagdi-disciple tayo, may time sa lahat ng bagay. So dapat hindi nagrarambol-rambol sa atin yun eh. Alam natin. Dapat alam natin yung division of time. Balance is the key factor. I believe, hindi po ito yung senaryo na parang umiiwas lang sa trabahong bahay si Maria. Bagkus, alam niya, ito muna unahin natin, makinig muna tayo at saka na yung ibang trabaho. So sana maintindihan po natin yun. Balance is the key factor. Kaya basahin nyo mabuti itong Luke 10:38 hanggang 42. Tignan nyo ang naging resulta. Sabi nga ni Warren Wiersbe, magko-close po ako rito. Ito, pakinggan nyo mabuti. Sabi ni Warren Wiersbe, what we do with Christ is far more important than what we do for Christ. Okay? What we do with Christ is far more important than what we do for Christ. Alam niyo pag-aasikaso ni Martha doon sa kusina o anumang bagay na ginagawa niya doon sa loob ng tahanan para paghahanda sa Panginoong Hesus? Mas mahalaga yung mismong nando na si Jesus kung ano yung trato mo sa Kanya. Si Maria, mas nakinig. Ito na ang Panginoon, makikinig ako. Compare doon sa ginagawa mo, maaring merienda para ihanda sa Panginoon. Mas pakinggan mo muna yung nagsasalita na ang Panginoon and yet wala ka pa doon. So what we do with Christ is far more important than what we do for Christ. Wala rin itong pinagkaiba sa 1 Samuel 15:22. To obey is better than to sacrifice. Nagsasakripisyo ka nga sa maraming bagay, pero ito mismo nagtuturo na ang Panginoon, hindi ka naman nakikinig. To obey is better than to sacrifice. Sinabi yan sa 1 Samuel 15:22. So sana kapulutan natin ng aral. Pwede nyo pang bulay-bulayin, pwede nyo pang dagdagan yan. Matutunan natin ano mas mahalaga sa harap ng Diyos. So hanggang dito na lamang po ako. Ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.